meron tayong motor galing sa dryer. Okay, tinatawag natin spin motor. Okay. Ipaklas ko na siya. Yung motor damage ito. At for testing lang. At paano natin malaman kung saan yung starting, running, saka common sa tatlong wire na to. For example natin, walang kulay, walang color code yung tatlong wire na to. Ang gagawin natin para malaman natin kung saan dito ang common, starting saka running, kukuha tayo ng reading gamit ang ating multi-tester. Set lang natin siya. Set natin sa ohms at tutok natin dito yung negative prod sa isang wire. Kaya magsimula tayo sa blue, kukunin natin yung reading at ang pula, ito lang yung gagalawin natin. Iparis natin sa light blue muna at titingnan natin kung ilan yung mariread niya. Wala. Okay. Lipat natin. Okay. 2 ohms. Okay. Hindi siya naka-automatic. Okay. Tingnan natin kung blue, then light blue. Okay. Kita natin. Wala. Okay. Ito naka-buzzer check din. Okay. Makikita natin kung shorted yung line o hindi. Okay. And the meantime, magre-read siya as resistance dahil nakaset tayo sa ohms settings. Okay. Ulit. Okay. From blue to light blue. Wala. Okay. Ulat natin. Dito. 0 ohms. Okay. Tapos, blue ulit. Papunta sa purple. Okay. Wala ulit. 0 ulit. Okay. Dito. Tsaka blue. 0. Okay. Ngayon, lipat natin yung isang rod ng tester. Okay. Ito lang. Lipat natin dito sa light blue. Bali, ang magkukunik ngayon, i-read natin ang light blue tsaka purple. Okay. Makikita nyo sa light blue at purple meron siyang 74.5 okay, ohms. Purple at blue meron siyang 74.5 okay. Light blue 74.5 okay. Kung blue hanggang purple wala siya, tapos blue hanggang light blue meron din siya. Isa lang yung reading niya. Okay. Dito lang siya nagkakaroon ng reading sa light blue tsaka purple. Okay. Kung babaliktarin mo, ganun ulit. Okay. Tapos, nililipat mo sila rito sa blue color, dito sa blue. Ibig sabihin yung blue na linya na to, wala siyang reading. Okay. Wala siyang reading dito sa motor natin. Okay. Hindi natin alam kung anong meron dito sa blue. Hindi pa natin nabubuksan yung motor na yan. Pero yung history ng motor na to, pag start mo ng timer, okay, mabagal siya umikot, hindi siya magtutuloy-tuloy. Kumbaga, wala pa nga siya sa minimum. Kaya pinull out ko na to at pinalitan ko na. Galing to sa Midea na washing machine. Spin motor ito. Okay? Bumili na ako ng bagong motor, pinalit ko na sa unit, tapos ito, pinull out ko na for demonstration para malaman nyo kung sira ba ito. Mamaya, pakita natin yung buo na spinning motor. Same model din. Kasi meron kaming dalawang washing machine, same model. Yung isa gumagana pa. Okay, check natin mamaya kung anong reading. Ayun, ito yung washing machine na kaparehas ng nandito. Yung motor na yon galing dito, pinull out ko na. Tapos merong bagong motor nandyan sa loob. Kaso nga lang hindi niya hindi parehas ang specification ng motor na yon. Ang kaparehas ng specification ng motor na yon na original pa ay nandito sa loob. Ngayon, bubuksan natin at kunin natin yung reading ng good na motor, tapos i-compare natin. Ang color coding niyan ay same, parehas, kasi original motor pa yun. Kaso nasira lang. Ngayon, ito, hindi pa sira yung spinner motor niya. Dito natin makikita yung tamang reading ng tatlong wire na yun. At saka natin i-discuss kung saan doon yung starting, running, saka common ng spinning motor na yun. Midea MTE 100D 1101Q. Okay, twin tab siya. Okay, twin tab yan. Okay. Wait lang at bubuksan natin. Makikita nyo, ito yung spin motor. Same color code lang.
Yung wire niya kasi pares nga yung model. Kita niyo yung purple, light blue, tsaka blue. Ngayon, kukuha tayo ng reading dito sa tatlong wire na to. Tapos isusulat natin. Wait lang. Ulit, blue tsaka light blue. Pakita nyo. Ano siyang 134.6. Okay. Tapos, blue hanggang purple. Yan, meron siyang 224.8. Tapos, light blue to purple. Yan siyang 90.1 volts. 90.1 ohms. Okay. Yan, nakuha natin yung reading. Okay, balik ko muna tong connection ng good spinner motor. Okay, balik ko muna yung connection. Ito na. Ito na yung final reading natin. Sa damage na motor, ang reading natin sa blue, tapos dito sa light blue, blue tsaka light blue, wala. Tapos kumuha tayo sa light blue, tapos sa purple, ang reading noon, light blue tsaka purple, merong 74.5 ohms. Ohms yan. Ganyan ang sign ng ohms. 74.5 ohms. Ngayon, from blue to purple, wala tayong nakuha ang reading. Ito rin siya. Ito ay nasa damage motor na. Isang reading lang nakuha natin. Wala siyang reading sa blue to light blue and blue to purple. Wala siyang reading. Blue to purple walang reading. Ang may reading lang, purple tsaka light blue. Ito lang ang may reading niya. Purple tsaka light blue. Yan yung makikita nyo. 74.5. Pero yung blue, to purple, wala siya. Tapos, blue to light blue, wala rin. Yan yung sa may damage na motor. Ayun, ang nakita nyo naman sa pag-check natin ng good motor, yung itong blue, same lang color coding doon dahil same brand lang sila, same model. Nung chinek natin yung blue wire tsaka light blue, may nakuha tayong 134.8 ohms. Tapos nung chinek natin yung light blue to purple, nakakuha tayo ng data na 224.9 ohms. Tapos, ang last reading natin sa blue at saka purple, nakakuha tayo ng 90.4 ohms. Ohms lahat yan, yung unit niya. Kaya, itong reading is good. Kumpara mo dito sa reading ng sira ng motor. Hindi natin alam kung anong meron dyan. Posibleng naputol na yung mga winding niya or may nasunog na sa windings ng motor na yan. Kaya hindi na kumpleto yung reading niya. Compare dito, complete. May data tayo nakukuha. Ito yung mga data niya. Ayun, itong mga data na to, ito yung basihan natin para malalaman natin kung saan dito yung common, starting, tsaka running sa mga data na to. Okay? Kahit anong kulay yan, example, isang kulay lang, blue lang, tapos nakakuha tayo ng reading dyan. Example, walang kulay. Ito yung mga example, walang kulay. Tapos ito yung mga reading na nakuha natin sa tatlong wire. Dito natin malalaman kung saan yung common, starting, tsaka running. Okay, i-discuss ko sa inyo. Ngayon, may sample tayo ng winding. Pagpasensyahan nyo na yung drawing natin mga guys. Okay, meron tayong sample ng winding connection. Okay. Sa data natin na nakuha dito, nilipat ko lang dito. Okay. Kahit saan dyan, may sample, lagay mo dito. Okay lang naman. Kasi tatlong data ang nakuha natin. Tatlong reading. Dahil sa nakuha natin good reading doon sa may spinner motor natin. Ngayon, meron na tayong tatlong data. Okay. Paano natin malalaman na saan dito yung starting, common, at running? Okay. Ang common guys, okay, ang common, example, nag-test tayo rito ng tester, nag-read tayo rito, sample wire to, hindi natin alam kung anong kulay. Ito yung wire, tatlong wire ng motor natin. Example, dito yung connect natin dito, saka dito, nakakuha tayo ng 134.8 volts sa ganyang connection. Okay. Tapos, ito yung data natin, nung lilipat natin dito, nakakuha naman tayo ng 224.9 ohms. Okay. Itong connection na to ay ito yun. Yan, example, ito yun. Yan, papunta rito. Okay, itong winding na to. Mula rito hanggang dito. Okay. Nakakuha tayo ng 224.9 ohms. Okay. Yan yung mataas na reading. Okay. Tapos, dito naman sa winding na to papunta rito, nakakuha tayo ng 90.4 ohms. Okay. Kung makikita natin, 90.4
134.8 to 4.9 ohms. Okay? Ibig sabihin, ito at saka dito, ang pinakamalaking reading. Okay? Ito yung pinakamalaking reading. Ganyan, itong wire na to. Okay? Kung natin tingnan kung anong kulay ng mga wire to, basta nakakuha tayo ng reading na 2 to 4.9 volts. Okay? Kung na-check natin yung line na to, itong line na to, na natira, na hindi natin na-check, automatic guys na ito yung common natin. Ito yung common wire natin. Ito na. Okay? Kuha natin yung pinakamataas na reading, okay, sa dalawang wire. Yung existing wire na nasa labas na hindi natin na-check, yun yung common natin. Okay? Ang good reading guys, okay, ikita nyo yung data natin. 134.8, 90.4, 224.9. Kung i-add mo ito, add mo yung 134 at saka 90.4. Kung i-add mo yung 134.8 plus 90.4, lalabas siya na 225.2 at malapit siya doon sa reading na 224.9. Okay. Diyan mo makikita yung good reading dahil pag pinagsama mo itong reading tsaka ito, ang magiging total niya ay malapit sa reading na to. Ganun ang tamang kuha ng data natin sa good motor. Pag malaki ang diferensya, example, wala ito o kaya napakababa. At ang pinakamataas, kung i-add mo yung dalawang mababa, hindi siya halos 100% tumutugma sa pinaka-highest na reading. Ibig sabihin, yung motor mo, katulad ng kuha natin doon sa unang reading ng bad motor, yun naman ay talagang wala ng data. I-read natin, wala na siyang data. Isang reading lang nakuha natin. Doon sa kada dalawang wire, blue tsaka purple na lang. Ibig sabihin, may wire doon na wala ng connection o kaya putol o kaya nasunog na. Okay? Compare dito sa data na nakuha natin sa good motor. Yan lang guys. Ngayon, proceed tayo. Nakuha na natin yung starting, yung common. Pag nakuha na yung malaking reading dito sa color at dito sa may kabilang, ito yung malaking reading, ito yung common, yung existing. Ngayon, pag nakarate naman pinakamaliit dito, ang existing naman ito na yung magiging running mo. Ito na. Kung makakuha ka rito ng maliit na reading dito sa connection ito, ito yung existing, ito yung magiging running.